Inutusan ng madrasta na patayin ang mga aparatong nakakabit sa aking anak na nasa koma, ngunit nagising siya at ipinakita sa amin kung sino ang tunay na kontrabida. Hindi ko kailanman inisip na ang isang pangkaraniwang umaga ang hahati sa buhay ko sa bago at pagkatapos. Maagang umalis si Lira gaya ng ginagawa niya araw-araw at may payapang ngiti niyang sinabi, "Susunduin ko si Amara sa paaralan at babalik agad ako bago magtanghalian. Isa lang iyong rutina, simple at pamilyar." Ngunit sa araw na iyon, binago niya ang ruta ilang sandali bago makarating sa paaralan. Hindi ko kailanman nalaman kung bakit. Ilang minuto ang lumipas, natanggap ko ang tawag na walang sino man ang handang sagutin. Nawalan ng kontrol ang sasakyan sa isang pababang kalsada at malakas na bumangga. Sira ang mga preno. Hindi kailanman napatunayan ng investigasyon kung iyon ba ay mekanikal na depekto o may sinadyang gumawa. Ang higit na nagpapahirap sa akin ay ang katotohanang dapat nasa likurang upuan si Amara. Dapat ay kasama ng aking anak ang kanyang ina sa sasakyang iyon. Ngunit dahil sa pagbabago ng ruta, naaksidente si Lira bago pa niya masundo ang bata. Ang detalyeng iyon ay patuloy na umiikot sa aking isipan na para bang may bagay na hindi ko pa rin nakikita. Pagdating ko sa ospital ng araw na iyon, nakita ko ang aking asawa sa huling pagkakataon. Hinawakan ko ang kanyang kamay at bumulong. "Narito ako, Lira, hindi ka nag-iisa. Ngunit alam ko na ako na lamang ang maiiwan." Pagkatapos ng libing, tila masyadong malaki ang bahay. Mabigat ang katahimikan. Si Amara, na dati ay masayahin at madaldal, ay nagsimulang maglakad sa mga pasilyo na parang nawawala sa sarili niyang buhay. Isang gabi tinanong niya ako na may nanginginig na tinig, "Papa, bakit hindi na umuwi si Mama?" Sinubukan kong maging matatag at sinabi kong palaging naroon ang kanyang ina para sa amin, ngunit sa loob ko ay unti-unti akong nadudurog. Ang mga sumunod na buwan ay halo ng pagkakasala, pagdadalamhati at desperadong pagsisikap na panatilihing maayos ang lahat. Doon nagsimulang magkasakit si Amara. Una ay bahagyang lagnat lamang, pagkatapos ay labis na pagkapagod sa kamadalas na pagkahimatay. Dinala ko siya sa pinakamahusay na mga doktor. Nagpa-eksamin kami ng mahal, kumonsulta sa mga kilalang espesyalista at nagpa-ospital pa para sa pag-iingat. Walang makapagbigay ng malinaw na sagot. Halos hinihingi ko na ang paliwanag. "Kayo ang pinakamahusay. Paano ninyo hindi matukoy kung ano ang sakit ng anak ko?" At ang kapalit ay teknikal na paliwanag na walang malinaw na direksyon. Unti-unting lumala ang kalagayan. Nawala ang timbang ni Amara, nawala ang lakas at pati ang munting liwanag na natira matapos mamatay ang kanyang ina ay naglaho. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi ng mga doktor na kailangan siyang ilagay sa koma upang mapatatag ang kanyang mga bital na palatandaan. Naalala ko ang paglagda ko sa pahintulot na nanginginig ang mga kamay. Tiningnan ko siya habang siya ay nakaseda at nangakong, "Hindi kita susukuan, anuman ang maging kapalit." At hindi nga ako sumuko. Nagbayad ako para sa mga experimental na paggamot, pribadong pangkat medikal, makabagong teknolohiya at kumpletong ginhawa sa ospital. Ginawa kong tila tahanan ang silid na iyon dahil nais kong maramdaman niya kahit walang malay na naroon ako. Habang ibinubuhos ko ang lahat para sa kanya, ako naman ay unti-unting lumulubog sa katahimikan. Nagsimula akong uminom ng palihim. Hindi kailanman sa harap ni Amara, hindi kailanman sa ospital, kundi sa bahay, sa kalaliman ng gabi. Sinasabi ko sa sarili ko na para lamang iyon sa mas maayos na pagtulog, ngunit alam kong hindi iyon totoo. Pagtakas iyon. Minsan, sa harap ng salamin, ibinulong ko sa sarili kong refleksyon, kailangan mong maging matatag. Ngunit ang bote ay palaging abot kamay. Sa panahong iyon ang palaging naroon ay si Kiara. Siya ang yaya ni Amara bago pa man mamatay si Lira. Bata pa, magalang, may banayad na tinig at maingat na kilos. Lubos ang tiwala ng aking asawa sa kanya. Madalas akong umuuwi at nakikitang magkasamang tumatawa ang dalawa sa kusina matapos ang pag-uusap na malinaw na nagsimula sa isa na namang pagtatalo namin ni Lira. Minsan ay pabirong sinasabi ni Lira, "Kung wala si Kiara na makikinig sa akin, matagal ka nang natutulog sa sofa gabi-gabi." Alam ni Kiara ang detalye ng aming rutina, ng aming mga alitan at ng aming mga kahinaan.
Pagkatapos ng aksidente, nanatili siyang matatag sa tabi namin, inaalagaan si Amara ng buong dedikasyon. Minsan ay nasabi ko sa kanya, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. At ang sagot niya ay naroon siya para sa bata at gagawin niya ang lahat para rito. Ngunit may isang linggo na halos tuluyan akong bumigay. Pagod na pagod ako, kulang sa tulog at mas umiinom kaysa dapat. Sa linggong iyon ko nakilala si Helena. Pumasok siya sa buhay ko nang hindi inaasahan. Hindi iyon planadong pagkikita, isang simpleng pag-uusap na naging mas malalim. Napansin niya ang kalagayan ko at direkta siyang nagsalita. Sinabi niya, "Sa tingin mo ba nakakatulong ka sa anak mo kung sinisira mo ang sarili mo sa ganitong paraan?" Tumama iyon sa akin. Matagal nang walang nagsasalita sa akin ng ganoon. Sa mga sumunod na araw, sinamahan niya ako sa ilang pagbisita sa ospital. Nag-usap kami ng matagal at hindi ko namamalayan na nababawasan ang pag-inom ko. Sa loob lamang ng ilang araw, nabuo ang isang ugnayang masyadong matindi para maipaliwanag ng rasyonal. Mahina ako sa panahong iyon at siya ang tila matatag. Sa pagtatapos ng linggong iyon, nagpasya akong ipakilala siya kay Amara. Iyon ang unang pagkakataon na may pumasok sa silid na iyon na may ibang kahulugan. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak at mahina kong sinabi, "Amara, ito si Helena." Tinutulungan niya ako. Lumapit si Helena sa kama at marahang nagsalita. "Masaya akong narito kasama mo." Walang tugon, tanging ang tuloy-tuloy na tunog ng mga makina. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto at pumasok si Kiara na may dalang isang palumpon ng bulaklak. Saglit siyang napatigil nang makita si Helena ron. Nagbago ang kanyang tingin sa loob ng isang iglap, halos hindi mapansin. Inilagay niya ang mga bulaklak sa tabi ng kama at sinabi, ito ang mga paborito niya. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang maingat na sulyap kay Helena at idinagdag, mahalagang ipakita ang pag-aalaga sa konkretong paraan. Narinig ko ang tensyon sa hangin, ngunit pinili kong ipagsawalang bahala iyon. Sumagot lamang ako, ang mahalaga, narito tayong lahat para kay Amara. Ilang araw matapos ang unang pagbisitang iyon, may napansin akong bagay na noong una ay inakala kong simpleng dedikasyon lamang, ngunit unti-unti ay nagsimulang gumulo sa isipan ko. Halos araw-araw nasa ospital si Helena at hindi lang sandali kung manatili. Ilang oras siyang nakaupo sa tabi ng kama ni Amara, hawak ang kamay nito, nagkukwento ng mga payak na bagay at ibinabahagi ang mga bahagi ng nakaraan ko na kamakailan ko lang sinabi sa kanya. Tahimik ko siyang pinagmamasdan habang sinasabi niya, alam kong naririnig mo ako at ipinapangako kong hindi na nag-iisa ang iyong ama. Nakaaliw iyon sa akin dahil ang makita ang isang taong may malasakit sa aking anak ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na hindi ko hinaharap ang lahat ng mag-isa. Ngunit kasabay ng ginhawa ay may isang hindi maipaliwanag na pagkabagabag na para bang ang palagiang presensya niya ay unti-unting sumasakop sa isang puwang na napakarupok pa. Sa panahong iyon din, nagsimulang magpahayag ng pag-aalala ang mga doktor. Tinawag ako ng isa sa kanila sa isang tabi at sinabi, ang mga senyalis na dati ay matatag ay nagsisimula ng magbago-bago at hindi ito magandang palatandaan. Pakiramdam ko ay biglang nawala ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Halos nagmamakaawa akong nagtanong, lumalala ba siya? Maingat siyang sumagot na hindi naman ito isang hindi na maibabalik na paglala, ngunit mas malayo na raw ang kalagayan sa paggaling kaysa dati. Umalis ako sa usapang iyon na mabilis ang tibok ng puso at puno ng tanong ang isip. Ang lahat ng ginagawa ko, ang lahat ng ginastos at ang bawat pagbabantay tila walang epekto. Doon nagsimulang magbago ang paraan ng pakikipag-usap sa akin ni Kiara. Isang gabi, nang mas matagal ako sa ospital kaysa karaniwan, lumapit siya sa akin sa kanyang palaging mahinahong tono at sinabi, may kailangan akong sabihin na maaaring mahirap marinig. Sumagot ako na sa sandaling iyon ay wala nang mas mahirap pa kaysa makita ang anak ko sa ganoong kalagayan. Ipinaalala niya ang aksidente ni Lyra at binanggit na ang mga preno ay hindi nasira ng basta-basta at na hindi kailanman nagkaroon ng tiyak na konklusyon. Sinubukan ko siyang putulin, sinasabing tapos na iyon at nasa nakaraan na, ngunit nagpatuloy siya.
Hindi mo ba nakapagtataka na si Helena ay lumitaw mismo noong ikaw ay pinakamarupok, noong sobra ang pag-inom mo at emosyonal kang wasak? Natahimik ako. Hindi pa siya tumigil. Idinagdag niya na maaaring may nagplano ng lahat ng maaga. Sinabutahe ang sasakyan noon pa man at naghintay ng tamang sandali upang lumapit sa akin, na para bang ang tunay na layunin mula sa simula ay ang aking kayamanan. Ayaw kong maniwala. Sinabi kong napakabigat ng paratang na iyon upang ihayag ng walang ebidensya. Maingat na sumagot si Kiara. Gusto ko lang na makita mo ang mga posibilidad dahil kilala ko si Lyra. Alam ko kung gaano siya nagtiwala sa akin at kung may mali, hindi ako maaaring manahimik. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umuukit sa aking isipan. Nagsimula akong pagmasdan si Helena ng mas mabuti. Tila totoo ang pag-aalala niya kay Amara, maingat siya at minsan pa'y naiiyak kapag pinag-uusapan ang bata. Ngunit tuwing tinatanong ko ang tungkol sa kanyang nakaraan sa kanyang pamilya o sa mga dating relasyon, palagi siyang umiwas sa malalabong sagot. Minsan ay direkta kong tinanong, bakit mo iniiwasan ang pag-uusap tungkol sa iyong nakaraan? Sagot niya na hindi mahalaga ang nakaraan at ang dapat pagtuunan ng pansin ay ang paggaling ni Amara. Hindi iyon sapat na sagot. Kinabukasan, dala ng isang pagkabagabag na hindi ko makontrol, nagpasya akong kausapin si Helena. Sa silid ng ospital malayo sa kama ni Amara, sinabi kong inirekomenda ng mga doktor na bawasan ang mga panlabas na stimulus at marahil ay mas mabuting limitahan ang mga pagbisita. Nagulat siyang tumingin sa akin at nagtanong, talaga bang naniniwala ka na ang presensya ng isang taong may malasakit ay maaring makasama? Ipinaliwanag kong hindi iyon personal na paglayo, kundi pagsunod sa payo ng mga doktor at pag-iingat lamang. Iginiit niya na ang palagiang presensya ng isang babaeng figura ay maaaring mahalaga sa emosyonal na kalagayan ni Amara kahit nasa koma pa ito, at sinabi niyang nawalan na ng ina ang bata at hindi dapat maramdaman ang pag-iisa. Narinig ko ang katapatan sa kanyang tinig, ngunit ramdam ko rin ang lungkot at pagkadismaya. Sinabi niyang nais lang niyang tumulong at hindi niya kailanman gagawin ang anumang makasasama sa aking anak. Matapos ang ilang minutong tensyon, nagkasundo kami sa gitnang solusyon. Mas bihirang pagbisita at kontroladong oras. Bago tayo magpatuloy, mayroon kaming isang espesyal na pakiusap. Nais naming manatiling libre ang mga kwentong ito, kaya hinihiling naming isaalang-alang mong magbigay ng iyong like at mag-subscribe. Ilagay sa mga komento ang lungsod kung saan mo pinapanood ang kwentong ito. Maraming salamat at magpatuloy tayo. Umalis ako sa usapang iyon na mas lalo pang hati ang damdamin. May bahagi sa akin na gustong maniwala na ang lahat ay bunga lamang ng takot at ng sugat ng nakaraan. Ngunit may isa pang bahagi na unti-unting nag-uugnay sa mga detalye na dati ay tila walang saysay. Sa tuwing tinitingnan ko si Amara na nakahiga at hindi gumagalaw sa kama, bumabalik ng malakas ang mga salita ni Kiara, tinatanong ang mga tila pagkakatugma at nagmumungkahi ng mga lihim na layunin. Kasabay nito kapag nakikita ko si Helena na hawak ang kamay ng aking anak habang namumugto ang mga mata, tinatanong ko ang sarili ko kung nagiging hindi patas ba ako sa pagdududa sa kanya. Sa sandaling iyon, wala pa akong sagot, tanging lumalalim na pakiramdam na may mali. Ngunit hindi ko pa alam kung saan eksaktong dapat maghanap. Ang pagkabalisa na matagal nang lumalaki sa loob ko ay tuluyang nagkaroon ng malinaw na anyo makalipas ang 1 linggo nang tawagin ako ng doktor para sa isang pribadong pag-uusap sa mismong ospital. Isinara niya ang pinto ng kanyang opisina at nagsalita sa seryosong tono na hindi nagbibigay ng puwang para sa magaan na interpretasyon. Sinabi niyang may isang alternatibo na hindi pa namin nasusubukan, isang eksperimental at kumpidensyal na paggamot na hindi kabilang sa mga tradisyonal na protokol, ngunit maaring ito na ang tanging tunay na pagkakataon para sa paggaling ni Amara. Tinanong ko siya ng direkta kung ano ang ibig sabihin nito at ipinaliwanag niyang ang proseso ay magiging mabigat para sa katawan, ngunit hindi masakit at mangangailangan ng ganap na kontrol sa kapaligiran. Idinagdag pa niya na sa loob ng 1 buong linggo bago ito isagawa, ako lamang ang maaaring bumisita sa aking anak. Walang ibang papayagang pumasok sa silid, kahit si Helena o si Kiara.
Malinaw niyang sinabi na ang katatagan ng paggamot ay nakasalalay sa ganap na paghihigpit na iyon. Hindi ako nag-atubili. Sinabi kong gagawin ko ang anumang kinakailangan upang mailigtas ang aking anak. Nilagdaan ko ang mga kinakailangang pahintulot at sa mismong hapon na iyon, ipinatigil ko ang lahat ng pagbisita. Nang ipaalam ko ang desisyong iyon, agad na nag-react si Kiara. Tinanong niya ang dahilan, may halong pag-aalala at pagpupumilit ang kanyang tingin. Sinabi niyang kailangan niyang maintindihan ang mga detalye na palagi siyang nasa tabi ni Amara at walang saysay na ilayo siya, lalo na sa panahong iyon. Ipinaliwanag ko na iyon ay utos ng doktor at walang lugar para sa mga exception. Ipinilit niya na baka may maitutulong pa siya, na ang emosyonal na presensya ay maaaring maging mahalaga, ngunit nanindigan ako at sinabi kong hindi ko kukwestiyonin ang medikal na tagubilin. Si Helena naman ay ibang paraan ang naging reaksyon. Ipinakita niya ang kanyang pag-aalala, tinanong ang mga panganib at inamin na natatakot siyang lalo pang maghirap si Amara sa isang eksperimental na pamamaraan. Ipinaliwanag ko na ang alternatibo ay patuloy na panoorin ang unti-unting paglala at na iyon ay isang konkretong pagkakataon. Sinabi niyang nagtitiwala siya sa akin, ngunit kailangan niyang ipahayag ang takot na kanyang nararamdaman. Sa loob ng linggong iyon ng paghihiwalay, halos doon na ako tumira sa ospital. Ilang oras akong nakaupo sa tabi ng kama ni Amara, kinakausap siya, hawak ang kanyang kamay, inaalala ang mga sandali ng kanyang pagkabata. May isang bagay na nagsimulang mapansin ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang kanyang mga vital sign ay hindi nagpapakita ng paglala. Ang maliliit na pag-ugoy ay nagsimulang maging mas matatag. Binanggit ng doktor na iyon ay isang maingat, ngunit positibong palatandaan. Hindi ako nagmadaling magbigay ng konklusyon, ngunit hindi ko rin maikaila na ang pagbabagong iyon ay eksaktong nagkataon sa paghinto ng mga pagbisita. Ang kaisipang iyon ay dumaan sa akin ng may bigat at sinubukan kong itulak palayo, sinasabing, isa lamang iyong pagkakataon. Sa araw na itinakda para sa paggamot, kakaiba ang pakiramdam sa ospital. Dumating si Kiara ng maaga, kahit alam niyang hindi siya papayagang pumasok. Halata ang kanyang pagkabalisa, paikot-ikot siya habang nagtatanong kung nasimulan na ang proseso. Sinabi niyang kailangan niyang makita si Amara bago ang lahat, na may mahalaga siyang sasabihin. Sagot ko na hindi iyon pinapayagan at kailangan ng ganap na konsentrasyon. Naroon din si Helena at kapansin-pansin ang kanyang pag-aalinlangan. Muli niyang tinanong ang tungkol sa mga panganib at kung wala bang mas banayad na alternatibo. Unti-unti kong napagtanto na bawat isa sa amin ay may kani-kaniyang tensyon at sa loob ko ay lumalakas ang pakiramdam na iyon na ang magiging sandaling magpapasya sa lahat. Nang magsimula ang paggamot, nanatili ako sa loob ng silid kasama ang pangkat medikal. Inayos ang mga makina, nagbigay ng mga gamot at binago ang mga parameter. Sa unang mga minuto ay walang nagbago, ngunit maya-maya ay nagsimulang mag-react ng matindi si Amara. Nagkaroon siya ng mga hindi kusang paggalaw, naging hindi regular ang tibok ng kanyang puso at bumilis ang tunog ng monitor. Ramdam ko ang pag-akyat ng takot sa aking lalamunan. Si Helena na nasa tabi ko ay nawala ng kontrol at sinabi na may mali, na kailangan nilang ihinto bago maging huli ang lahat. Matatag na tumugon ng doktor na kapag nasimulan na ang proseso ay hindi na ito maaaring ihinto, sapagkat ang pagtigil ay maaaring magdulot ng agarang kamatayan. Napuno ng matinding tensyon ang silid. Sa takot, sumigaw si Helena na patayin ang mga aparato. Sinasabing hindi niya kayang makita si Amara sa ganoong kalagayan. Nahati ako sa isang segundo na tila walang hanggan. Tumingin ako sa aking anak na nangingisay dahil sa epekto ng paggamot. Pagkatapos ay sa doktor na nananatiling nakatuon sa protokol. Sinabi kong nagtitiwala ako sa pangkat at magpapatuloy kami hanggang sa huli. Ilang segundo ng matinding paghihirap ang lumipas at bigla nagsimulang maging mas matatag ang mga palatandaan. Bumagal ang monitor, naging mas regular ang paghinga at nabalot ng mabigat na katahimikan ng silid. Walang sino man ang nangahas magsalita. Hawak ko pa rin ang kamay ni Amara nang makarinig ako ng napakahinang tunog, halos hindi marinig. Isang paos at mahinang tinig na binabanggit ang pangalan ni Kiara.
Sa una ay inisip kong guni-guni ko lamang, ngunit narinig ko itong muli mas malinaw inuulit ng aking anak na si Kiara ay masama. Nanigas ang lahat. Tumigil ang doktor. Napaatras si Helena. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa aking katawan habang pinagmamasdan ko ang aking anak, na patuloy na inuusal ang mga salitang iyon ng may kahirapan. Nang itaas ko ang aking mga mata, napansin kong ang lahat sa silid ay nakatingin kay Kiara na nananatiling malapit sa pinto. Ang katahimikang bumalot sa sandaling iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang diagnosis na narinig ko. Ang katahimikan ay nabasag nang tumingin si Helena nang diretso sa akin at matatag na sinabi na nagsimula ang pagbuti sa mismong linggong ipinagbawal si Kiara na bumisita kay Amara at hindi maaaring balewalain iyon. Habang sinusubukan ko pa ring iproseso ang mga katatapos lamang na ibinulong ng aking anak, isang nurse na halatang tensyonado ang tumawag sa mga gwardiya ng ospital. Sinubukan ni Kiara na lumapit sa kama, sinasabing walang katotohanan ang lahat at nalilito lamang si Amara dahil sa paggamot, ngunit iniutos ng doktor na lumayo siya kaagad. Nanatili akong nakatayo, hindi makagalaw, nahahati sa pagitan ng hindi paniniwala at ng takot na baka totoo ang lahat ng iyon. Pumasok ang mga gwardiya at hiniling kay Kiara na ilabas ang laman ng kanyang mga bulsa. Agad siyang tumutol, puno ng galit at sinabing napakalaking kahihiyan iyon na matagal na siyang nasa tabi namin at hindi niya kailanman sasaktan si Amara. Gayunman, isinagawa pa rin ang paghalughog doon mismo. Sa isa sa mga panloob na bulsa ng kanyang bag, may natagpo ang maliit na bote na walang etiketa. Maingat na hinawakan iyon ng nurse at tinanong kung ano ang laman. Mabilis na sumagot si Kiara na isa lamang iyong natural na suplementong bitamina na dala niya upang palakasin ang resistensya ni Amara. Iginiit na ginagawa niya iyon dahil sa malasakit at wala siyang itinatago kanino man. Iniutos ng doktor na agad dalhin ang bote sa laboratorio para sa pagsusuri at mariing sinabi na anumang substansyang ibinibigay ng walang pahintulot ay isang seryosong paglabag. Patuloy na iginiit ni Kiara na isa iyong malaking hindi pagkakaunawaan. At alam ko raw kung gaano niya kamahal ang aking anak, ngunit wala na akong mahanap na salita upang ipagtanggol siya. Ilang minuto lamang ang lumipas, napagpasyahan na dalhin siya sa presinto para sa investigasyon. Pinanood ko siyang ilabas ng ospital habang paulit-ulit na sinasabing mali ang paratang laban sa kanya. Pakiramdam ko ay nawala ng lakas ang aking katawan. Naupo ako sa tabi ng kama ni Amara at naramdaman ang halo-halong galit, pagkakasala at hindi paniniwala. Maingat na lumapit si Helena, ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat at sinabi na ang dapat pagtuunan ngayon ay ang paggaling ng aking anak. Wala akong nakita ni bakas ng kasiyahan o pagmamataas sa kanyang mukha, tanging taimtim na pag-aalala. Tumimo iyon sa akin, sapagkat maaring ginamit ng iba ang sandaling iyon upang magdepensa o manisi, ngunit pinili niyang manatiling tahimik at magalang. Sa gabing iyon, may malinaw na pagbabagong nagsimulang mangyari. Nagpakita si Amara ng mga sinyales ng pagbalik ng kamalayan. Gumalaw ang kanyang mga mata sa ilalim ng talukap at makalipas ang ilang sandali ay dahan-dahan niyang iminulat ang mga ito. Yumuko ako sa ibabaw ng kama at sinabi kong narito ako at naririnig niya ako. Kumurap siya ng ilang ulit at sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, tumitig siya ng diretso sa akin. Isang mahina ngunit totoo na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha at pakiramdam ko ay nasasaksihan ko ang isang himala. Pagkaraan, bahagyan niyang iniling ang ulo at tinawag si Helena sa pangalan. Napako ako sa kinatatayuan sapagkat nakilala lamang ni Helena ang aking anak habang nasa koma na ito. Walang paraan upang makilala siya ni Amara batay sa kamakailang alaala. Tinanong ko kung paano niya nalaman kung sino si Helena at sa mahinang tinig ay sinabi ng aking anak na naririnig niya ang lahat habang siya ay nasa koma. Hindi niya maigalaw ang katawan, ngunit malinaw niyang naririnig ang bawat pag-uusap at bawat salitang binibigkas sa paligid niya. Napanginig ako sa narinig. Ibinunyag niya na kapag mag-isa silang dalawa, malumanay magsalita si Kiara at sinasabing walang ibang tunay na nagmamalasakit kundi siya lamang, na siya lang ang tapat sa alaala ni Lyra. Ikinuwento ni Amara
na habang sinasabi iyon, may idinadagdag si Kiara sa swero kapag walang nakatingin, iniisip na wala siyang malay. Kumulo ang aking sikmura sa mga salitang iyon. Nagpatuloy si Amara at sinabing nagkunwari siyang ganap na walang malay. Habang naririnig ang mga komentong ginagawang banta si Helena, ipinahihiwatig na interesado lamang ito sa aking pera at hindi dapat pagkatiwalaan. Ipinaliwanag ng aking anak na kahit hindi siya makagalaw, pinipilit niyang tandaan ang lahat upang maikwento balang araw. Bawat pangungusap niya ay tila direktang tama sa aking konsensya sapagkat hinayaan kong pumasok ang pagdududa sa aking isipan. Ibinunyag pa niya na ilang araw bago ang aksidente ni Lyra, narinig niya si Kiara na may kausap sa telepono tungkol sa mga schedule at ruta. Binabanggit ang pagbabago ng daraanan at sinasabing kailangang mangyari ang lahat ayon sa plano. Noon ay hindi niya naunawaan ang kahulugan, ngunit ngayon ay tila malinaw na nagkakabit-kabit ang mga piraso. Habang pinakikinggan ko ang aking anak, nagsimulang bumalik sa alaala ko ang maliliit na pangyayaring dati ay tila walang halaga, tulad ng paulit-ulit na pagtatanong tungkol sa schedule ni Lyra at mga komento tungkol sa oras ng pasok sa paaralan. Lahat ng iyon na dati kong inisip na simpleng pag-aalala ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Ramdam ko ang mabigat na bigat ng maunawaan kong sa maling tao ko ibinuhos ang aking pagdududa. Naroon si Helena sa tabi namin, maingat na hawak ang kamay ni Amara. Habang unti-unti kong napagtanto na halos masira ko ang tanging taong tumulong sa akin noong ako ay nawawala. Sa pagtatapos ng gabing iyon, habang nakatingin ako sa aking anak na gising at kay Helena na tahimik sa tabi niya, naunawaan kong binulag ako ng sakit at takot. At ang pinakamasakit na katotohanan ay ang pag-amin na ang panganib ay matagal nang mas malapit kaysa sa inaakala ko, nagtatago sa likod ng mababait na kilos at malalambing na salita. Habang ang aking pagdududa ay nakatuon sa taong hindi kailanman nagtangkang saktan ako. Kinabukasan ng umaga, halos wala akong tulog nang pumasok ang doktor sa silid, dala ang resulta ng pagsusuri sa boteng nakuha kay Kiara. Diretso siyang nagsalita at ipinaliwanag na ang laman ay isang kontroladong gamot na kapag hinaluan at ibinigay sa maliliit, ngunit tuloy-tuloy na dosis ay maaaring magdulot ng progresibong sintomas na mahirap matukoy sa karaniwang pagsusuri. Ipinaliwanag niyang kabilang sa mga epekto ang matinding panghihina, unti-unting pagbaba ng mga tungkuling neurolohikal at sa matagal na paggamit, isang artipisyal na vegetative state. Tinanong ko kung maaring iyon ang dahilan ng patuloy na paglala ng kalagayan ni Amara at sinabi niyang ang klinikal na pattern ng aking anak ay tugma sa tuloy-tuloy at lihim na paggamit ng ganitong uri ng substansya. Ang kumpirmasyong iyon ay parang hatol na bumagsak sa akin. Habang pinakikinggan ko ang bawat teknikal na detalye, nagsimula akong balikan sa isip ang mga nagdaang taon. Naalala ko kung paanong laging naroon si Kiara tuwing kami ni Lyra ay nagtatalo. Bumalik sa alaala ko ang mga sandaling sinasabi ng aking asawa na kailangan niyang maglabas ng sama ng loob at si Kiara lamang ang nakauunawa sa kanya. Ilang beses pang sinabi ni Lyra na halos kapamilya na si Kiara at maaari siyang pagkatiwalaan ng walang alinlangan. Ako mismo ay nakapagsabi noon ng ganoon. Ngayon bawat alaala ay may ibang kahulugan. Napagtanto ko na alam ni Kiara ang aming mga kahinaang emosyonal. Alam niya kung kailan ako naiipit sa negosyo, kung kailan nabibigatan si Lyra at kung kailan nagiging mas predictable ang aming rutina. Nagsimula ko ring balikan sa isip ang mga tanong na tila inosente noon tungkol sa mga oras, ruta at mga nakatakdang lakad. May panahon na natural na nagtanong si Kiara kung alin ang pinakamabilis na daan para sunduin si Amara sa paaralan, sinasabing baka sakaling kailanganin niyang pumalit balang araw. Naalala ko rin na minsan niyang nabanggit na mas tahimik ang alternatibong kalsadang ginagamit ni Lyra sa oras na iyon. Noong mga panahong iyon, wala akong nakitang kakaiba. Ngayon bawat detalye ay tila sumisigaw sa aking alaala. Napagtanto kong mayroon siyang sapat na impormasyon upang mahulaan ang galaw ng aming pang-araw-araw na gawain. Sa araw ding iyon, ipinaalam sa akin na muling binuksan ang investigasyon sa aksidente ni Lyra batay sa mga bagong ebidensya. Ayon sa na-update na ulat, ang mga preno ng sasakyan ay hindi nagpapakita ng karaniwang pagkasira,
kundi malinaw na bakas ng sinadyang manipulasyon. Nakasaad sa dokumento na ang pinsala ay hindi maaaring dulot ng kusang mekanikal na depekto. Nang marinig ko iyon, nakaramdam ako ng halo-halong galit at pagkakasala. Ilang taon kong kinimkim ang pagdududa, pilit tinatanggap na maaaring isang trahedyang hindi maiiwasan iyon. Ngayon ay malinaw na hindi. Ganap na napunta kay Kiara ang hinala, hindi lamang dahil sa natagpo ang bote, kundi dahil sa lumitaw na padron ng kanyang kilos. Nang balikan ang mga dati naming pag-uusap, naging malinaw na palagi niyang sinisikap ipakita ang sarili bilang nag-iisang tunay na tapat sa pamilya. Ang teoryang inilatag ng mga awtoridad ay malupit ngunit may lohika. Plano raw niyang ihiwalay ako sa emosyon matapos mamatay si Lira, panatilihing unti-unti at tahimik na hindi makakilos si Amara at gawing hindi mapapalitan ang kanyang presensya sa buhay ko. Habang ako'y nalulunod sa alak at konsensya, lalo siyang magkakaroon ng impluensya sa mga desisyong pambahay at kalaunan, pati sa pananalapi. Nakinig akong mabuti habang ipinaliwanag ng doktor na ang kalagayan ni Amara ay maaaring napahaba ng walang hanggan kung hindi naputol ng eksperimental na paggamot ang siklo ng pagbigay ng substansyang iyon. Kasabay nito, tuluyang pinawalang sala si Helena sa anumang hinala. Ang mismong pagbuti ni Amara sa loob ng linggong hindi nakalapit si Kiara ay nagsilbing dituwirang patunay na hindi ang presensya ni Helena ang problema. Lumapit ako kay Helena noong araw na iyon at sinabi kong naging hindi patas ako nang hayaang mag-ugat ang pagdududa sa loob ko. Sumagot siya na nauunawaan niya ang takot na dinadala ko at na si Amara lamang ang palaging prioridad. Walang bakas ng sama ng loob sa kanyang tinig, tanging katatagan. Tinawag ako upang magbigay ng formal na salaysay at doon naging malinaw na si Kiara ay formal nang sinasampahan ng kaso hindi lamang para sa patuloy na pagtatangkang pagkalason, kundi pati para sa sabotahe na naging sanhi ng pagkamatay ni Lira. Nang mabigyan ako ng pagkakataong makita siyang muli, wala na ang matamis na anyong lagi niyang ipinapakita. Tinanong ko kung bakit niya nagawa iyon at sinabi niyang hindi ko raw kailanman pahahalagahan ang isang tulad niya kung hindi ko muna nawala ang lahat. Ipinahayag niyang karapat dapat siyang pumalit sa lugar ni Lira at na itinutuwid lamang niya ang isang hindi makatarungang kapalaran. Walang pagsisisi sa kanyang mga salita, tanging malamig na paninindigan. Paglabas ko sa usapang iyon, naunawaan kong hindi bigla ang kapritso ang kanyang plano. Isa itong matagal na inihanda, pinakain ng inggit at ambisyon. Ang biglaang pagdating ni Helena sa panahong ako'y pinakamahina ang siyang sumira sa pagkakasunod-sunod ng kanyang balak. Kaya niya sinubukang idiin si Helena, magtanim ng pagdududa at palalimin ang aking insekuridad. Halos tuluyan na akong nahulog sa patibong na iyon. Sa pagtatapos ng araw na iyon, nang formal nang maisampa ang mga kaso at makumpirma ang pag-aresto, umupo ako sa tabi ni Amara at hinawakan ang kanyang kamay nang mas mahigpit kaysa dati. Ilang taon akong tumingin sa maling direksyon, nagduda sa taong gustong tumulong habang ang tunay na banta ay kumikilos sa harap ko. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang pagharap sa nakaraan ay masakit ngunit kailangan upang ang hinaharap ay hindi na muling maitayo sa kasinungalingan. Ilang buwan matapos ang lahat ng nangyari sa silid na iyon ng ospital, dumating ang araw ng paglilitis. Pumasok ako sa hukuman na may pakiramdam na tinatapos ko ang isang yugto na nagsimula noong araw na natanggap ko ang balita tungkol sa aksidente ni Lira. Naroon si Kiara nakaupo, tuwid pa rin ang tindig na dati niyang ipinapakita sa loob ng aking tahanan, ngunit wala na ang dating lambing. Inilahad ng malinaw ang mga paratang. Sabotahe sa sasakyang nagdulot ng pagkamatay ni Lira, patuloy na pagkalason kay Amara sa pamamagitan ng binagong substansya, at dituwirang tangkang pagpatay sa pamamagitan ng pagpapanatili sa aking anak sa vegetative na kalagayan. Pinakinggan ko ang bawat salita, naaalala ang lahat ng sandaling nagtiwala ako sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Nang mabigyan siya ng pagkakataong magsalita, hindi siya humingi ng tawad, hindi siya nagpakita ng pagsisisi. Sinabi lamang niyang ginawa niya ang inaakala niyang kinakailangan upang makuha ang lugar na sa tingin niya ay nararapat sa kanya. Ipinahayag niyang hindi ko siya kailanman titingnan ng iba kung buhay pa si Lira at na naging hindi makatarungan ang buhay sa kanya. Nanatili akong tahimik.
sapagkat sa sandaling iyon ay wala ng paliwanag na maaaring magbigay katwiran sa kanyang ginawa. Inihayag agad ang hatol, may pagkakasala sa lahat ng krimeng iniharap. Nang marinig ko ang desisyon, nakaramdam ako ng bigat na unti-unting nawala sa aking mga balikat, hindi bilang ganap na ginhawa, kundi bilang katiyakan na ang katotohanan ay opisyal ng naitala. Habang nagpapatuloy ang proseso ng hustisya, kahanga-hanga namang umusad ang paggaling ni Amara. Naging mahalaga ang eksperimental na paggamot at ipinaliwanag ng mga doktor na ang pagtigil sa substansyang lihim na ibinibigay ay nagbigay daan sa ganap na pagresponde ng kanyang katawan. Sumailalim siya sa rehabilitasyon. Unti-unting nabawi ang galaw at pananalita ng mas malinaw. Bawat hakbang niya sa pasilyo ng ospital ay isang tagumpay na hinding-hindi ko malilimutan. Minsan, habang naglalakad siya at hawak ang aking kamay, sinabi niyang hindi siya tumigil sa paniniwalang ilalabas ko siya roon. Sumagot ako na ang lakas niya ang nagpanatili sa akin na nakatayo sa panahong hindi ko na alam kung paano magpatuloy. Sa paglipas ng mga linggo, nagsimulang muling maayos ang aming pang-araw-araw na buhay. Nakabalik si Amara sa bahay at unti-unting ipinagpatuloy ang mga simpleng gawain na dati tila imposibleng mangyari, tulad ng pag-upo sa hapag para mag-almusal at makipag-usap tungkol sa karaniwang mga bagay. Pinili kong maging bahagi ng bawat maliit na sandali na para bang binabawi ko ang panahong nawala sa amin. Ang presensya ni Helena sa aming tabi ay hindi na naging sanhi ng tensyon, kundi naging natural na bahagi ng aming araw-araw. Hindi na tulad ng dati na puno ng pag-aalinlangan at pagmamadali. Ngayon ay may kapanatagan at malinaw na pag-unawa. Ang aming ugnayan ay mas tumibay dahil sa pagiging bukas at tapat sa isa't isa. Sinabi ko sa kanya na muntik ko nang hayaang sirain ng takot ang isang bagay na tunay, at sumagot siya na naiintindihan niya ang aking mga pagdududa, ngunit ang pinakamahalaga ay kung ano ang pipiliin naming gawin mula noon. Tinanggap ni Amara si Helena nang walang pag-aatubili. Isang araw habang nakaupo siya sa sofa sa sala, ibinahagi niya na noong siya ay nasa koma, nakadarama siya ng seguridad tuwing hinahawakan ni Helena ang kanyang kamay at nagsasalita ng mahinahon. Sinabi niyang kahit hindi niya kayang imulat ang kanyang mga mata, nararamdaman niya ang katapatan sa bawat salita. Malalim ang naging epekto sa akin ng pag-amin na iyon, sapagkat pinatunayan nitong ang pagmamalasakit ni Helena ay hindi kailanman naging pagpapanggap. Wala nang anino ng pagdududa sa pagitan namin, tanging ang kamalayan na nalampasan namin ang isang pagsubok na maaaring tuluyang sumira sa aming pamilya. Nang ganap nang gumaling si Amara, nagpasya kaming dalawin ang libingan ni Lyra. Magkakasama kaming naglakad patungo sa lugar kung saan siya inilibing. Nagdala ako ng mga simpleng bulaklak tulad ng mga paborito niya at nanatiling tahimik sandali bago nagsalita. Ibinahagi ko na ang katotohanan ay tuluyan ng lumitaw, na ang kawalang katarungan na tila walang solusyon ay nabigyang linaw at ang aming anak ay muli nang nakatayo. Lumapit si Amara at sinabi na araw-araw niyang namimiss ang kanyang ina, ngunit alam niyang magiging proud ito dahil nanatili kaming magkakasama. Nagsalita rin si Helena at malinaw na sinabi na hindi niya kailanman susubukang palitan si Lyra, kundi igagalang ang alaala nito sa pamamagitan ng pag-aalaga sa amin ng may respeto at katapatan. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang muling pagbuo ng aming pamilya ay hindi pagbura sa nakaraan, kundi paghubog sa sakit upang maging aral. Halos sirain ko ang sarili kong kaligayahan nang hayaang ang mga hinalang nakabatay lamang sa panlabas na anyo ang maglayo sa akin sa taong tunay na naghangad na protektahan kami. Natutunan ko na ang pagkatao ay hindi nasusukat sa malumanay na kilos o magagandang salita, kundi sa mga matatag na gawa kapag walang ibang nakatingin. Ngayon ay mas maingat kami, mas mapagmasid sa mga detalye, ngunit higit sa lahat, mas may malalim na pag-unawa sa tunay na halaga ng tiwala. Tinapos namin ang araw na yon na may pakiramdam na may isang yugto na tuluyang naisara. Naipatupad ang hustisya hindi lamang sa harap ng batas, kundi sa loob ng aking sarili. Buhay ang aking anak, malakas at muling nakangiti. Si Helena ay nananatiling kasama namin, matatag at kalmado. At patuloy kong pinararangalan ang alaala ni Lyra
Tinitiyak na ang lahat ng binuo niya kasama namin ay hindi na muling malalagay sa panganib dahil sa mga ilusyon o panlabas na anyo. Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa pagkawala, kundi tungkol sa pagbangon na sumunod pagkatapos nito. Maraming salamat sa pag-abot hanggang sa bahaging ito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo na makikita mo ngayon sa iyong screen. Kailangan mo lamang i-click upang mapanood. Sa mundong puno ng sakit na kadalasang nananatiling tahimik, pinili mong makinig hanggang sa huli. Kung may naantig sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe ka. Malaki ang naitutulong nito upang maipagpatuloy namin ang pagdadala ng mga totoong salaysay na nararapat marinig. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood. At kung maaari, ibahagi mo rin ito. Maaaring tila maliit na bagay, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay katumbas din ng pagpapalaganap ng pag-asa.